Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:32 sa aga. Aga sa Iloilo. Masako. Magahod. Mabagsik. Panibagong adlaw pagkatapos ng paghuway sang gabi antes. Bago nga pagdaon. Isa naman kapag himakas sa matahong nga palaaputon. Iloilo Morning, ang programa kaupod ninyo sa pamahaw kunaga. Magadulong sa labing ulihi nga balita. Mga istorya halin sa Iloilo, kag ibang yabahin sang rehiyon. Mga ginahuluhang balan, kag mga trending topic sa social media. Ululupod naton at tubangon ang maayo nga aga. Magpamati na sa Iloilo Morning. Diri sa 585 kHz sa AM band sa inyong mga radyo. Radyo Pilipinas Iloilo, the only government radio station in Western Visayas. Mayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa Iloilo Morning Program. Adlaw kita sang Miyerkules, July 30, 2025. Fine weather sa palibot sang syudad kag probinsya sang Iloilo. Masulusan na ang aton sini nga kalangitan, hindi parehos sa nagdiligad nga sinimana. Na daw grabe gid ang galom. Balik naman kita sa medyo mapaang panyempo. Tughan ko sa Dili sa may bahin sa syudad sang Iloilo. di mapunggan. Manghay-hay. Subong nga aga, madamo kita sa mga talalupang doon nga mga balita para sa aton siniya pinalangga nga mga tagpalamati. Matahugang mula sa Hapon nga adlaw, mayara sing presko naging patawag ang Philippine Drug Enforcement Agency Region 6. Mayara sila sing bago nga regional director kag ginpahayag ni PDEA 6 Director Ralph Romel Torres ilagid ginasuportahan ang kampanya kontra illegal nga droga santo sa namensyunar ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. sa iya siniya nga State of the Nation's address sa nagligad nga Lunes sa diin nga diri iya sa may Western Visayas ti lauman ang pag-intensify sa mga operasyon batok sa mga drug personalities nga sige-sige pang ila sini nga operasyon suno sa bag-o nga PDEA 6 sa regional director. Karon ipalayag naton ang aton sini nga interview sa iya ano ang iya sini nga mga plano kay duha pa lang ka semana si Director Torres sa may Western Visayas. Nagsuno sa iya first time pa niya nga makatapak sa Iloilo City. Pero after sang reassignment niya balik dayon sa trabaho ang aton siniya nga regional director especially sa kampanya kontra illegal nga droga. Sa pihak nga bahin ang City Disaster Risk Reduction Management Council naghimo na sang rekomendasyon sa aton siniya nga alkalde kay Mayor Raisa Treñas sa kriteria sa pagdeklara sang state of calamity kay kung basihan pasok gid sa kriteria ang Iloilo City. Suno sa CDRRMO kay daw more than 15% sang total population sang syudad ang naapektuhan sang pagbaha kag storm surge. Mga 50,000 plus ka pumuluyo ang naapektuhan. Suno sa CDRRMC nga isa ini sa mga qualified nga balasihan sa pagdeklara sa state of calamity. Bantayan na karon kay karon sa alas 10 aga may sesyon ng aton City Council. Diba si endorso na to sang CDRRMO ang ining pag-recommend sang pagdeklara sang state of calamity sa Iloilo City. Una na yan nag-declare Negros. Tapos ang Antique. Bantayan nato ni nakaroon.
Sa sini nga mga tinion ko ako nato ng report ni Hope Torrechante, Iloilo Provincial Government nag-conduct sang orientation no para sa livelihood project sang mga anay rebelde. Kung silingon anay rebelde, mga nagsulungka na sa aton sining otoridad kaya realize nila nga daw hindi gid manami ang sitwasyon no sa pagpangabuhi bilang rebelde api pa puro panago amos kabukiran nga daw hindi gid establish kag hindi klaro ang inyo sini nga goals. So ginpakamaayo nila nga magsungka kapag balik sa sabak sang gobyerno sila ang liwat gintagaan opportunity nga magpangabuhi ka upod sa ila pamilya kag makatrabaho. Wow naton sa detalye sang balita ni Hope Torrechante. Good morning, Hope. Yes, Jen Paagi sa Office of the Provincial Social Welfare and Development Office sa pagpanguna ni Acting Provincial Government Department Head Mr. Rani Melvi Cuarte, ginpatigayon no ang Iloilo Provincial Government ang orientation kag planning meeting para sa pagpatuman sa Livelihood Settlement Grant o kung LSG para sa mga anay rebelde sa probinsya sang Iloilo. So ginpatigayon ang aktibidad sa Iloilo Provincial Capital kag gintipon no ang mga nagapangunang ahensya sa lokal kag national nga gobyerno bilang kabahin sang tinutuyo no sang gobyerno nga mabuligan ang reintegration sa mga anay rebelde sa malinong nga kabuhi nga sibilyan no ang aktibidad nangin posible Jen bangod sang mabakod nga kolaborasyon upod ang Department of Social Welfare and Development o kun DSWD Field Office 6 Armed Forces of the Philippines paagi sa 301st Infantry Brigade 61st kag 12 Infantry Battalion sa Philippine Army kag ang Iloilo Provincial Police Office. So gintanyag sa mga representatives ng DSWD Field Office 6 ang madalom no nga orientation parte sa mga panugyan kag pamaagi sa pagpatuman sang LSG nga programa. So ini nga inisyatibo tinutuyo si Jen no nga maghatag sang financial nga bulig sa mga kwalipikado nga mga anay rebels o kun anay rebelde agud silang maka pangabuhi no kag balik sa komunidad bilang produktibo nga miyembro sang community. So ang LSG program isa ini kakabahin sa Comprehensive Peace and Development Agenda sang gobyerno sa idalom sang Executive Order number 70 nga nagapatuman no sang whole of nation approach sa pagtapos o kung tapna sang lokal or armed conflict no. So ginapabaskog sini ang pagtan-aw sa mga main reason sang insurhensya paagi sa inclusive nga pag-uswag maayong panghiman wa kon panggobyerno kag kooperasyon sang nagkalain-lain nga sektor. So ginpabunyag ginpabutyag sang Iloilo Provincial Government ang padayon nga dedikasyon sa peace building, reintegration kag inclusive nga social development agud nga siguraduhon nga ang tanan nga nagabalik sa sabak sang gobyerno may kahigayonan nga manginkabahin sang malinong kag mauswag nga probinsya sang Iloilo. So at least no aware ang mga katapo sang or mga authorities naton kung paano ini no ipatuman ining livelihood settlement grant sa pagpanguna man no sang PSWDO, of course through DSWD Field Office 6 Jen. Di man namin gid ning mayara sing budget nimo para sa aton sing makuturan nga nagasulong ka kag nagapakita ini nga ang aton sini nga gobyerno open arms gid sa pagbaton sa mga luyag magbalik sa sabak sang gobyerno kag kanami isang nagligad gani may mga former rebels gani Ma'am Hope no nga na-report nga nag-graduate sa nagligad tungod nga ginabuligan sa aton sini nga Philippine Army kag sa aton sini nga mga nagkalain-lain nga provincial government. Ang iban gusto nila magbalik sa eskwela, magbalik sa trabaho upod sa ilang pamilya. So i-grab ini nga opportunity kag bisan ini nabatian gid naton nga na-mention ini sa aton sini nga presidente sa nagligad. Mayara na gid man lang nagkalabilin pero gagmay naman lang ina. So samtang may mga opportunity ka subong sini siguro i-grab sang mga kautoran naton nga ara pa sa bukid nga nagapadayon si Ilakaw sa ngati may opportunity likawan naton ang maduguon nga pamaagi no
kundi may way nga extend ang aton sining government kag pwede gid nila mag-grab ang iniiyang nga mga oportunidad. Salamat gid. Hope sa imo sining balita. Yes, para sa Bagong Pilipinas, Hope Torrichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Nabatian balita ni Hope Torrichante sa Iloilo Provincial Government may kang tanan sa sining orientation sa livelihood project sa mga former rebels naton nga gusto na nila mga buhi sang normal kaupod sa ila pamilya, ila mga himata kabataan. Importante nga masustain ini kay wala nagatapos ang programa sang gobyerno sa pagsungka nila, kundi sa ilang nga pagsungka dapat ibalik mo na sila, i-reconnect mo na sila sa aton nga sosyudad. Ano ang ila sini nga pwede nga maobra kay hindi man pwede nga pag surrender nila ma-stop na dayon, no? Kundi dapat kinahanglan mo sila buligan, tagaan sang palangitanan nga makasustain sa ilang nga kinahanglanon, makabulig sa ilang rehabilitasyon. Kag siyempre may mga na sila, may pamilya, may kabataan, may utod, may nanay. Ang iban ang ilang nga pamilya ara, no? So, sila bilang nagbalik sa aton siniyang sosyedad sa komunidad, ginaalalayan sila sa aton siniyang mga government agencies. Nagabuligay ang lokal nga panguluhan sa probinsya, Banwa, si Mayor, may ara na sa mga assistant sa ila, ang provincial social ako ng DSWD naton pagi sa PSWDO naton, nagpasiguro nga may sila, may balikan, may trabaho nga nagaulat, may palangitanan para sa ila sila nga complete nga rehabilitasyon kag pagreforma. Good job sa aton sila nga mga military. Hindi lang man na sila nga kung ara ka sa sektor sang militar, kung sa institusyon, daw away na lang kamuda, no? Puro gira kagamo sina. Kundi amo tong hambal ni Ma'am Hope kagina nga ang approach niya kabilugan, no? Hindi wala nag-stop sa pag-surrender kundi pagbalik sa komunidad hasta nga makatrabaho sila kag magabalik sila bilang mga regular citizens naton. Basta wala lang sang awa. Oras sa Radyo Pilipinas sa 8:45 sa aga. Balantayan karon ang sesyon sa aton siniyang City Council. Monitoro naton ini, no, kung bala aprubahan sang mga konsehal naton ang rekomendasyon sang CDRRMO naging forward kay Mayor Raisa Treñas sa pagdeklara sang state of calamity sa Iloilo City. Kay damo naapektuhan 50,000 plus ka pumuluyo out of 200 plus something, no, populasyon. Sobra pa diri sa may Iloilo City, santo sa criteria. Kay kung maaprubahan ang state of calamity sa Iloilo City, ang aton nga syudad sang Iloilo maka-access o kung maka-utilize ang quick response fund na allocation ina para sa kalamidad, emerhensya nga ginaatubang sang aton siniya nga lokal nga panguluhan kung sang aton sini nga syudad. Hindi kita excuse every time nga mayara sing habagat ga balakwit ang mga naga-star sa sa kilid sang baybay, nagkalaguba to ila gani nga nga haligi sang balay nila. Katulog ang law. Mga atop nila naglulupad, bisan wala kita sang storm signal sa tatlo ka mga bagyo nga nag-agi diri, si Krising, si Dante, si Emong. Tayo ila nga ginagyan pero ang ila sini nga halit labot diri tungod sa habagat. Tinidto sa may sa bahin sa Antique, ang duwa dito ka mga nagkalaanod, wala pa makita. Gamudlat sa imo kahagayon mata. Wala gid sila sang matris bisan lawas da o kung way takabalo kung na to sila, no, nagkaladunot ng ilalawas. Pero nagalaom ang pamilya nga samtang wala sang physical ang makitaan sa ilang ila sini nga lawas panapton o kung ano da, nagalaom sila nga basi palang kung tani nga buhi. Pero samtang nagadugay may mga helicopter na dito nga ginpadala aton sini nga gobyerno para pangitaon sila. Pero daw wala gid makita mga sobra na duwak semana. Do kadamo gid ya more sang nagkalasapuan sa nagligad, may mga pulis da sa Iloilo River nga nakitaan, may mga bata nga 13 anyos nga nagkalalumos sa baha dira sa may area sang Tagbakharo. Kadamo gid sang mga amo na silingaton nga ang ining habagat sobra isak semana sa nagligad nga inulan.
damo gid siyang nahalitan, kag damo gid siyang kabuhi nga nalagas bisan wala kita sang storm signal diri sa may Western Visayas, partikular dito sa may Negros. Una gid sila deklara sang state of calamity. Hindi mapunggan hay sa imo pa Kaya muna ang isa sa mga mensahe sa presidente gina-call out ang Department of Public Works and Highways nga tanan nga mga flood control projects sang gobyerno i-review kag i-audit anong status sina, anong nahadala sina nga bulig sa pumuluyo. Masibla imbis bulig kahalitan ang nadala. Pinagpaandam aton sini nga presidente sa pila ka mga projects ngani. Kag ti diri sa Iloilo City, siyempre pagbaha-baha, magbaha-baha yan. siling Gabatya ginang syudad sang Iloilo. Ti part na sang mga gina-review sa aton siniya nga national government subong kami malipay ang mga flood control projects. sa imo pang lakas Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:48 sa aga. Ipalayag naton bala ang pahayag sang bag-o nga Regional Director sang Philippine Drug Enforcement Agency paagi kay Director Ralph Romel Torres. Mga sobra lang duha ka semana si Director Torres no diri sa may Western Visayas from Zamboanga ti ginplastar sini ang ila plano sa PDEA kung paano pa mapasangkad ang kampanya batok sa illegal nga droga diri sa may Western Visayas. Isa sa mga naumpisahan nila kag ginapasangkad pa is ang orientation sa pila ka mga fisher folks. Matingala kita nga fisher folks how unay ako sa dumasiling kita PDEA ang orientation tagaan sang emphasis gid ang mga mangingisda. damod Ano ang logic behind sa sini nga ginaduso sa aton sini nga PDEA? Kay no kay Director Torres nga kalabanan sa mga na-intercept nga mga kontrabando o kung illegal nga droga ining kinilos kiniya ang ibang ganito toneladas pa gina ula sa lawod kag didto ginasagap sang pila ka mga durugista. Ginahimo ang transaksyon especially ang large scale nga baligyan ay o kung pag-deliver sa mga illegal nga droga. Santo sa monitoring sang PDEA ginahimo ini sa aton sini nga kalalawran. Muna nga may mga report from Luzon kag bisan sa Mindanao nga may mga fishermen nga wayway sang ila sini nga pukot balamor. Paghunos sang ila sini nga pukot ang dala hindi isda. Nagaupod sa isda kinilo nga bulto-bulto nga shabu nagalutaw. Naka-package pa na ti amo sina nga mga senaryo ang natalupang dansang PDEA diri sa Region 6. Although nga ti wala man gid sang amo sina ka mga dalagko nga mga volume sa illegal drugs ang nakumpiska, pero ang PDEA isa ini sa mga gina-enhance nila para makabulig ang aton nga mga fisher folks kag ang mga community sa kilid sang baybay sa pagmonitor kung may mga madiskubrihan sila nga mga masiling naton nga makaduluda nga mga transaksyon. So ang aton fisher folks aware sang sini nga mga transaksyon suno sa aton sini nga PDEA. Pamatian naton si PDEA 6 Regional Director Ralph Romel Torres, ang bago nga director sang PDEA sa Western Visayas. Natin yung hindi lang ng pero ng partner agencies natin ng Philippine National Police. Tungkol naman dun sa mga large issue, isa sa pagdating ko dito, isa sa utos talaga natin na makikipag-coordinate dun sa DFAR para yung mga mga fisher folks mabigyan natin ng dagdag kaalaman. Dahil meron kasing posibilidad yung karamihan kasi sa mga nakuha doon, lumulutang sa dagat doon sa bandang Region 1 at saka 3. Meron possibility talaga na mangyayari yung nangyayari doon sa Luzon, dito sa Western Visayas. Kaya nabigay tayo ng utos na makikipag-coordinate doon sa BIFAR at sa mga mangingisda natin. In fact, 2 weeks ago, or last week, nag-umpisa na yung mga pictures natin doon sa ating mangingisda. Sir, anong specific yung lecture natin with the fishermen? Drug identification, sir. Para alam nila kung droga o kung ano ba yung mga nakukuha nila.
to include dun sa mga penalties, no? Paano ba pag tinago nila o bininta nila? Ano bang magiging kaparusahan nito? Mabigat kasi ang parusa. Baka hindi kasi alam ng ating hingis na makapag-isip sila na ibenta na lang yung makukuha nilang droga instead na surrender. Kaya binigyan natin ng emphasis yung laki, no? Bigat ng penalties doon sa paghahawak nitong illegal na droga. Kung sakaling meron silang makuha sa karagatan. Saan natin to, sir, sinagawa, sir? Yung Doon sa mga provinces na. Coastal areas. Yung mga fisher folks doon sa merong Capiz, Saklan, sa mga Antique, meron natin yung Antique. Nakikipag-coordinate na din yung mga provincial officers natin doon sa province din, sa Bicol. So, diniscuss din natin sa kanila, sir, kung paano ito, sir, turn over, sir, sa proper authority. Kasama yan during sa lectures ng ating mga mangingisda. Yun nga yung atin na yung ceasefire, yung drug identification, paano pag meron silang nakuha, kanino dapat sila mag-report, ang gagawin nila. Yun kasi yung Nabatian si PDEA 6 Director Ralph Romel Torres, ang bagong Regional Director sa Philippine Drug Enforcement Agency. Sa datos ang aton siniyang PDEA, santo sa ginanunsyo man ni President Ferdinand Marcos Jr. sa SONA. Yara na sa 87 billion pesos ang na-recovered nga illegal drugs, no? Ang aton siniyang PDEA halin sang kuanlanggit sang Enero Natulog sang drugay. hasta sa first half sang 2025. Tama kadako ka confiscation. Kag ang aton siniyang bago nga PDEA director tisunod sa iya nga magasigi-sigi ang ila siniya nga paglagas sa pila ka mga drogista nga naga-operate sa gyapon sa illegal nga droga diri sa may Western Visayas. Overall since July 2022 to June 2025 sa datos ng PDEA Central Office sa 2,899 ka mga operation yara sa 4,225 ka mga drug personalities na ang natigayon nga madakpan sa kampanya kontra illegal nga droga sa idalom sang termino ni President Ferdinand R. Marcos Jr. Ang iban sini nga detalye bantayan sa iban nga mga programa nato no diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Wala na kita sa tiyempo diri sa aton siniya nga programa. Siling man sa Una ginamang ang inyo alagad kada aga Junel Baclay. Mayong aga Pilipinas. God bless Iloilo. malipay. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM.